Martial Pick, Kabanata 5577. Madalas na pag-atake. Nasaan si Senior Brother Uyang? Siya ang pinakapamilyar sa Army Commander, kaya alam niya ang soul-shattering spike. Nilingan ni Chen Yuan ang kanyang ulo at agad na nakita si Uyang Lai na nakatayo sa sulok, magalang na nagsasabing. Brother Uyang, nandito ka na. Umalis ka na, wala akong alam, wag mo akong tanungin. Tumalikod si Uyang Lai at umalis. Napakamot ng ulo si Chen Yuan, hindi alam kung paano niya nasaktan si Uyang Lai. Pagkatapos ng isang matinding labanan, muling tumahimik ang mysterious Nether Territory, ngunit kung ito man ay ang Black Ink Clan o ang human race, parehong alam na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang, ang kalmado bago ang bagyo. Habang ang hukbo ng human race ay masigasig na bumabawi sa kanilang sarili, ang moral ng mga puwersa ng Black Ink Clan ay bumababa. 3 pang territory lords ang bumagsak, ngunit ang pumatay ay nakatakas ng walang bakas. Galit na galit si Six Arms, at ayaw ni Mo na Ye, pero ano? Ang kanyang orihinal na plano ay tipunin ang lakas ng 5 territory lords para patayin si Yang Kai, ngunit ngayon ay tila walang silbi ang pamamaraang ito. Ang kakayahan ng taong iyon na makatakas ay napakataas, at ayaw lang niyang harapin sila ng direkta, na hindi binibigyan ng pagkakataon si Mo na Ye na ipakita ang kanyang buong lakas. Ito ang pinakamalaking sakit ng ulo. Mula nang umalis sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang mga territory lords na ito ay hindi pa nakatagpo ng ganoon kadiri at nakakatakot na kaaway. Ngunit anuman ang mangyari, sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon, ang Black Ink Clan ay walang paraan upang harapin ito. Ang tanging bagay na maaari nilang ikatuwa ay nasa panig ng human race, mayroon lamang isang Yang Kai. Kung may iilan pang human race master na tulad nito, ang Black Ink Clan ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Bagamat malakas si Xiang Shan, ang mga territory lords ay hindi masyadong natatakot sa kanya. Ang lakas ni Xiang Shan ay isang bagay na nakikita nila ang limitasyon, habang ang lakas ni Yang Kai ay hindi maarap. Pagkalipas ng 2 taon, lumabas muli si Yang Kai sa pag-iisa at tinipon ang lahat ng mga 8th grade master para talakayin ang pagpapadala ng mga tropa. Sa katunayan, walang gaanong pag-uusapan. Ang human race ay nakakuha ng isang kalamangan sa huling labanan, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang parehong landas tulad ng dati. Marahil, ang Black Ink Clan ay walang paraan upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, nang sumalakay ang hukbo ng human race, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Hanggat makakalaban lang ang Black Ink Clan, magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na patayin sila. Hanggat ito ay kapakipakinabang, hindi mahalaga. Pagkatapos gumawa ng ilang kaayusan, umalis ang iba't ibang 8th grade master. Sa kabilang banda, bago umalis si Uyang Lai, tiningnan niya si Yang Kai ng may mapait na ekspresyon, na para bang siya ay isang asawang may kasalanan, na naging sanhi ng pagkalito ni Yang Kai. Muling sumalakay ang hukbo ng human race. Bagamat nakaranas sila ng ilang pagkatalo sa huling mahusay na labanan, sa nakalipas na 2 taon, ang Starbound Wise Military Recruitment Division ay muling nagdagdag ng kanilang puwersa. Inilipat din ni Yang Kai ang 100,000 tao mula sa likurang hukbo, kaya sa pagkakataong ito, ang Mysterious Nether Army ay mas malakas pa kaysa sa huling pagkakataon. Nang matanggap ng Black Ink Clan ang balitang ito, lahat ng territory lords ay nagsuot ng mga solemne na ekspresyon. Noong huling pagkakataon, noong umatake ang hukbo ng human race, 3 territory lords ang namatay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi alam kung ilan ang mamamatay. Gayunpaman, bagamat hindi kumpiyansa ang territory lords sa pagpapabagsak kay Yang Kai, nakaisip pa rin sila ng ilang paraan para harapin siya. Kung tutusin, mas marami ang territory lords kaysa 8th grade, hindi pa banggitin na mayroon ding ilan pang territory lords na dumating para tumulong. Makalipas ang kalahating araw, sumiklab ang isang mahusay na labanan ng magsagupaan ang 2 hukbo sa kawalan. Sa pagkakataong ito, walang itinago ang human race at agad na tinawag ang Evil Purging Divine Spear. Pagkatapos ng 2 taon ng akumulasyon, ang Mysterious Nether Army ay nagkaroon ng kapital upang sayangin ang Evil Purging Divine Spear. Sunod-sunod na maliit na araw ang pumutok sa kalangitan. Kahit na ang Black Ink Clan ay may ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng lakas ng militar, sa labanang ito, sila talaga ang pinipigilan. Hindi mabilang na Black Ink Clan ang nahulog sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag na ito, at marami sa kanilang battle line ang natalo. Ang buong Mysterious Nether Army ay matagal nang nakatanggap ng mga utos na sumulong at umatras sa maayos na paraan, kaya walang sinuman sa mga battleship ang humabol ng bulag. Gaano man kalaki ang kanilang kalamangan, pananatilihin pa rin nila ang kanilang posisyon.
Sa gitna ng matinding labanang ito, si Yang Kai, na nagtatago sa mga anino, ay parang mandaragit na naghahanap ng biktima, na naghahanap ng kanyang target. Sa pagkakataong ito, halatang naging mas matalino ang Black Ink Clan, hindi katulad noong nakaraang pagkakataon na nag-iisa ang Territory Lords. Malinaw na alam ng Territory Lords na kapag nag-iisa ang Territory Lord, tiyak na sila ang magiging target ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng Territory Lords ay pinagsama-sama sa mga grupo ng 3 o kahit 4, bawat isa sa kanila ay nag-aalaga sa isa't isa, na ginagawang mas mahirap para kay Yang Kai na maglunsad ng palihim na pag-atake. Matapos maghanap ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Yang Kai na kumilos. Tina-target niya ang grupo ng 3 Territory Lords, habang ang 2 8th grade Human Race Master ay nakikipaglaban sa kanila. Ang 2 8th grade Human Race Master na ito ay gumamit na ng 5 Evil Purging Divine Spear, ngunit kahit ganoon, bahagya lang nilang napahina ang lakas ng kanilang kalaban at hindi nakakuha ng anumang benepisyo. Sa kabutihang palad, ang Territory Lords ay hindi nang ahas na gamitin ang kanilang buong lakas, tulad ng sa nakaraang labanan, ang lahat ng Territory Lords ay nagligtas ng ilang pagsisikap na depensahan laban sa isang hindi kilalang sneak attack. Dahil dito, kahit na ang 2 8th grade Human Race Master ay nahihirapang labanan, nagawa pa rin nilang panatilihin ang sitwasyon. Nang lumitaw ang mahinang soul power fluctuations, ang 2 8th grade Human Race Master, na matagal nang pinaghandaan, ay agad na nag-activate ng kanilang mga killer moves at sumugod patungo sa kanilang kalaban. Ang 3 Territory Lords ay palaging nakabantay, ngunit ngayon lahat sila ay nakasuot ng mapait na mga ekspresyon, hindi malaman kung bakit sila ay malas. Napakaraming Territory Lords sa larangan ng digmaan, ngunit pinuntirya sila ni Yang Kai. Bago pa man sila makapag-react, ang kanilang kaluluwa ay parang napunit at sa sobrang sakit, halatang tinamaan. Sa kabutihang palad, ang 3 Territory Lords ay nakabantay, at kahit na ang mga pinsala sa kanilang mga kaluluwa ay hindi mabata, ang 3 Territory Lords ay likas na umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 2 master ng 8th grade Human Race ay nagsanubpuwersa na upang patayin ang isa sa mga Territory Lords. Sabay-sabay na lumitaw si Yang Kai at winalis ang kanyang Asher Dragon Spear patungo sa 2 pang Territory Lords. Sa pagkakataong ito, halos agad siyang nagpadala ng 3 soul-shattering spike. Ang sakit ng pagkakawatak-watak ng kanyang kaluluwa ay mas malala pa kaysa kanina, na parang sisubog na ang buong katawan niya. Ang kapangyarihan ng sibat na ito ay hindi pa ganap na pinakawalan. Sa pagtutulungan ng 2 Territory Lords, nalagpasan nila ang kanyang blockade at nakatakas sa isang kisap mata. Sa oras na gustong pigilan sila ni Yang Kai, huli na ang lahat. Hindi niya maiwasang humanga sa pagiging mapagpasyahan ng mga Territory Lord na ito. Nang walang anumang pagsisisi, desidido siyang tumalikod at sumugod patungo sa Territory Lord na napigilan. 3 laban sa 1, at ang kalaban nila ay isang Territory Lord na may nasugatan na kaluluwa, kitang-kita ang resulta. Makalipas ang ilang paghinga, ang Territory Lord ay pinatay ng isang 8th grade Human Race Master. Kasabay nito, umalingaw ang tunog ng mga tambol ng digmaan habang dahan-daang umatras ang hukbo ng Human Race. Sa kabilang banda, pinangunahan na ni Mona Ye ang iba pang 4 na Territory Lords. Bagamat si Mona Ye at ang iba pang 5 Territory Lords ay bumalik ng walang dala noong nakaraang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay responsable pa rin sila sa pagbabantay kay Yang Kai. Hindi sila lumahok sa nakaraang labanan, ngunit sa sandaling lumitaw si Yang Kai, ang tanging misyon nila ay patayin siya. Magtagumpay man sila o hindi, kailangan nilang tiyakin na hindi kikilos ng walang ingat si Yang Kai. Dati, naramdaman din ni Yang Kai ang kanilang mga aura, kaya naman hindi niya sinubukang pigilan ang 2 nasugatang Territory Lords. Kung hindi, sa kanyang lakas, may pag-asa pang mabuhay ang isa sa kanila. Ang Black Ink Clan ay nagpatuloy sa paghabol, ang mga sundalo ng 2 lahi ay nagpapatayan sa kawalan habang umuulan ng dugo. Hanggang sa umatras ang Mysterious Nether Army sa frontline camp na atubiling umatras ang Black Ink Clan. Mula sa malayo, ang mga mata ng Territory Lords ay halos bumuga ng apoy, na walang ibang gustong sumugod, ngunit dumami ang puwersa ng Human Race, kaya ang Black Ink Clan ay naka-atras lamang ng walang magawa. Hindi kasiya siya ang resulta ng labanang ito. Bagamat nakapatay na sila ng maraming Black Ink Clans, isa lang sa kanilang Territory Lords ang napatay. Kailangang sabihin na kahit na ang paraan ng Territory Lords sa pagharap sa palihim na pag-atake ni Yang Kai ay hindi ganap na magagarantiyahan ang kanilang sariling kaligtasan, maaari nitong lubos na mabawasan ang kanilang mga casualty. Katulad ng pagkakataong ito,
kahit na ginamit ni Yang Kai ang soul-shattering spike para saktan ang tatlong territory lords, isa lang ang kaya niyang pumatay. Kung ikukumpara sa pagkawala ng tatlong territory lords tulad noong nakaraan, ang pagkatalo na ito ay medyo katanggap-tanggap sa Black Ink Clan. Isa pang round ng hilang. Pagkalipas ng 2 taon, ang hukbo ng human race ay sumalakay sa ikatlong pagkakataon. Minsan o 2 beses ay isang bagay, ngunit pagkatapos ng unang pagkakataon na gumawa sila ng inisyatiba sa pag-atake, ang hukbo ng human race ay umaatake halos bawat 2 taon, at karaniwang sa bawat pagkakataon, ang mga territory lords ay babagsak, minsan isa, minsan 2, at iilan lamang ang makakatakas matapos masugatan ng husto ni Yang Kai. Ang 2 beses na ito, sila ay naging maswerte. Sa Mona Ye bilang kanilang pinuno, ang 5 territory lords na responsable sa pagbabantay kay Yang Kai ay nagkataong nasa malapit at sumugod sa isang iglap. Nang makitang hindi maganda ang mga bagay, hindi sinubukan ni Yang Kai na patayin sila. Ngunit kadalasan, kahit na may mga tao ni Mona Ye na nanonood kay Yang Kai, ang territory lord na nasugatan ng soul-shattering spike ay hindi makakaligtas sa kamatayan. Sa loob lamang ng 30 taon, ang hukbo ng human race ay umatake ng higit sa 100 beses, kaya halos 20 territory lords ang bumagsak. Bilangin ang mga territory lords na namatay sa kamay ni Yang Kai, ang mysterious Nether Territory lang ang pumatay sa 30 ng Black Ink Clan's innate territory lords. Nakakatakot na numero. Ang buong mysterious Nether Territory ay naging libingan ng Territory Lord. Ang mga Territory Lords na natutulog sa No-Return Pass para magpagaling ay pinakatakot na ipadala sa mysterious Nether Territory. Ang pangalan ni Yang Kai ay kinatatakutan din ng hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan. Hindi dahil ang Black Ink Clan ay walang paraan para baguhin ang sitwasyon. Ang pattern ng pagsalakay ng human race ay napakalinaw, karaniwang 1 beses bawat 2 taon. Ang dahilan nito ay dahil ang Black Ink Clan ay nag-isip na ang hukbo ng human race ay kailangang muling ayusin habang si Yang Kai mismo ay kailangang magpagaling pagkatapos gamitin ang kakaibang pamamaraang iyon. Ang hukbo ng human race ay walang dapat ikatakot, at ang tanging kinatatakutan ng territory lords ay si Yang Kai. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang beses na pag-address ng human race, ang Black Ink Clan ay walang humpay na hinabol sila, na gustong samantalahin ang pagbawi ni Yang Kai upang harapin ang isang matinding dagok sa human race. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon ng paghahanda, ang lumulutang na kontinente kung saan matatagpuan ang frontline camp ay matagal nang hindi magugupo. Sa mga kaayusan na ito, ang hukbo ng human race ay hindi ganap na walang magawa. Lalo na ngayon na ang human race ay mayroon pa ring evil purging divine spear na gagamitin, isang 8th grade human race cultivator na may evil purging divine spear ay maaaring makapatay ng isang innate territory lord. Kung gusto ng Black Ink Clan na ibagsak ang frontline base ng Mysterious Nether Army, ito ay walang pinagkaiba sa panaginip ng isang hanggal. Hindi mabilang na territory lords ang nakaramdam ng pagtatampo at galit. Napakaraming territory lords ang namatay dahil kay Yang Kai, ngunit wala silang magawa sa kanya. Hindi nila siya kayang talunin, hindi nila siya kayang patayin, at para bang ang buong Mysterious Nether Territory ay naging kanyang katayan. Sa tuwing lilito siya, ilang territory lord ang magdurusa. Ang pinagkaiba lang ay kung 1 o 2 sa kanila ang namatay. Ang Black Ink Clan ay mayroon ng maraming innate territory lords, higit pa sa human 8th grade, ngunit hindi pa rin nila kinaya ang pagkonsumo. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal bago bumagsak ang Mysterious Nether Territory. Marshall Pick, Kabanata 5578. Nagsimulang tumakbo ng mag-isa, sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan, sa loob ng isang Mar-Angel na meeting hall. Maraming territory lords ang nagtipon na may mga solemn na ekspresyon. Sa nakalipas na 30 taon, ang Black Ink Clan ng Mysterious Nether Territory ay nahihirapan. Kung ikukumpara sa iba pang territory battlefields, napakalaki ng mga pagkatalo sa panig ng Mysterious Nether Territory. Kung ikukumpara sa iba pang malalaking larangan ng digmaan, ang pinsala dito sa Mysterious Nether Territory ay masyadong malaki. Halos 30% ang nakonsumo. Kailangang malaman na ang Black Ink Clan ay sinasakop na ngayon ang maraming magagandang territory at may masaganang mapagkukunan. Na-incubate nila ang Black Ink Nest, na mahirap kalkulahin, at pinalaki ang Black Ink Clan. Ang bilang na ito ay lubhang nakakatakot, at lahat ng mga Black Ink Clans na ipinanganak ay ipapadala sa iba't ibang larangan ng digmaan tulad ng Mysterious Nether Territory. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 100 ng territory battlefield sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Sa normal na mga kalagayan, ang Black Ink Clan na ipinadala ay pantay na ipapamahagi sa mga territory battlefield na ito,
ngunit ang Mysterious Nether Territory ay nasa isang mahigpit na sitwasyon at ang Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty, kaya natural, mas marami ang ipinadala. Ito ay isang bagay, ngunit ang pangunahing punto ay ang 20 o 30 sa mga Territory Lords ay namatay na. Ito ang pinakamalaking pagkawala na dinanas ng Black Ink Clan. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Sa panig ng No Return Pass, paulit-ulit na nagpadala ng mensahe ang Royal Lord para pagsabihan siya na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng Six Arms. Ngunit ano ang magagawa niya? Gusto rin niyang patayin si Yang Kai, ngunit tuso si Yang Kai, at nakakatakot ang kanyang lakas. Paano niya siya napatay? May pagkakataon pa nga na ang Six Arms ay muntik nang mapatay ni Yang Kai. Noong panahong iyon, ginamit din ng Six Arms ang kanyang sarili bilang pain para akitin si Yang Kai na umatake. Oo naman, gumawa si Yang Kai ng kanyang hakbang. Napakalakas ng kidlat kaya hindi man lang naipagtanggol ng Six Arms ang sarili. Kung hindi si Mona Ye at ang iba pa ang nagligtas sa kanya sa oras, ang Six Arms ay napatay na sana ng sibat ni Yang Kai. Dahil personal na naranasan ang takot sa kamatayan, ang Six Arms ay labis na natatakot kay Yang Kai. Ngayon, papalapit na ang 2 taong deadline. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na maglulunsad ng panibagong pagsalakay ang human race, at kapag nangyari iyon, isa pang Territory Lord ang magdurusa. Sa sandaling ito, ang lahat ng Territory Lords sa bulwagan ay nagtipon upang pag-usapan kung paano haharapin ang palihim na pag-atake ni Yang Kai. Gayunpaman, pagkatapos ng pagtatanong ng Six Arms, tumahimik ang bulwagan. Sa nakalipas na 30 taon, ang eksenang ito ay lumitaw ng maraming beses. Sa tuwing lumusab ang hukbo ng human race, ang Six Arms ay nagtitipon upang pag-usapan ang mga kontrahakbang, ngunit sa bawat oras na nabigo sila. Habang nakatingin sa tahimik na Territory Lords, sumikat ang galit ng Six Arms. Talaga bang hahayaan natin siyang magpatuloy sa pag-arte ng mayabang? 8th grade pa lang siya, sa tingin mo ba hindi mo siya kakayanin? Nanatiling tahimik ang grupo ng mga Territory Lords. Kung talagang may paraan, ang sitwasyon sa Mysterious Nether Territory ay hindi magiging napakasama nitong mga taon. Sa paglipas ng mga taon, upang harapin si Yang Kai, ang mga Territory Lords ay nag-isip ng kanilang mga utak at sinubukan ang lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit hindi nila maaaring paghigpitin ang kanyang mga paggalaw. Gaano man karaming pamamaraan ang kanilang ginamit, ito ay walang silbi. Isa sa mga Territory Lords ay nag-isip at nagsabi, kung gusto nating harapin si Yang Kai, natatakot ako na posible lamang ito kung ang Royal Lord mismo ang kikilos. Hindi man mahina ang ating Territory Lords, kung gusto niyang tumakas, wala tayong magagawa. Maraming Territory Lords, lalo na si Mona Ye, ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa lahat ng mga taon na ito, pinangunahan niya ang iba pang 4 na Territory Lords na walang ginawa kundi titigan si Yang Kai at harangan siya ng ilang beses, pero ano? Ang lalaking iyon ay tumakas sa ilalim ng kanyang ilong. Kailangang sabihin na ang Space Divine ability na ito ay talagang masyadong kasuklam-suklam at ito ang pinakamahusay na paraan upang makatakas. Ang Royal Lord ang namamahala sa pagbabantay sa No Return Pass. Ito ay isang bagay na napakahalaga, paano siya makakakilos ng ganoon kadali? Umiling ang isang Territory Lord. Sa panig ng No Return Pass, halos lahat ng high-grade Black Ink Nest ay na-set up doon, at iyon ang pundasyon ng kasalukuyang Black Ink Clan. Kung wala ang Royal Lord at sisirain ng ilang human race ang Black Ink Nest, ang Black Ink Clan ay magiging walang ugat na puno o tubig na walang pinanggagalingan. Sa ngayon, ang Black Ink Clan ay mayroon lamang isang Royal Lord na natitira, kaya ang sitwasyon ay talagang medyo awkward, ngunit ang mga Territory Lords ay medyo gamaan din. Sa kabutihang palad, nanatili ang Royal Lord upang bantayan ang No Return Pass, kung hindi ay namatay siya sa Spatial Territory. Masyadong matindi ang labanan sa Spatial Territory, na halos lahat ng mga 9th grade master ay namatay, kasama ang mga Royal Lords. Sa pag-iisip tungkol sa labanang iyon, naramdaman ng Territory Lords na manhid ang kanilang mga anit. Minsan, kahit sila ay naaantig sa kalupitan ng human race. Malamig na bumuntong hininga si Six Arms. Imposibleng kumilos ang Royal Lord, kaya dapat mag-isip ang lahat ng ibang paraan. Sa puso niya, nakaramdam siya ng awa. Kung talagang kumilos ang Royal Lord, hindi dapat maging problema ang pagpapabagsak kay Yang Kai. Gaano man kahusay ang taong ito sa pagtakas, hanggat tina-target ng Royal Lord ang Mysterious Nether Army, hindi niya kailangang mag-alala na si Yang Kai ay hindi tumulong sa kanila. Nanatiling tahimik ang Territory Lords. Galit na galit si Six Arms. Wala na ba talaga tayong magagawa? Ang Yang Kai na iyon ay isa palang 8th grade sa ngayon, ngunit napakalakas na niya.
Kung hahayaan natin siyang makapasok sa 9th grade sa hinaharap, ano ang mangyayari? Umalangaw-ngaw ang dagandong ng Six Arms sa buong bulwagan, dahilan upang tahimik na magtinginan ang territory lords sa isa't isa. Biglang sinabi ni Monaye, kung nag-aalala si Sir Six Arms sa taong ito na sumulong sa 9th grade, hindi na kailangan. Tumingin si Six Arms na may malungkot na ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Monaye. Ayon sa impormasyong nakuha ko mula sa ilang Black Ink disciple, imposible para sa Yangkay na ito na sumulong sa 9th grade. Ang pagsulong ng human race ay iba sa ating Black Ink clan. Ang bawat isa sa kanila ay tila may kani-kanyang limitasyon, at ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay natukoy sa sandaling makapasok sila sa Heaven Opening Realm. Saglit na nag-isip si Six Arms bago tumango. Medyo narinig ko na ang bagay na ito. Ano, ang limitasyon ng Yangkay 8th grade Heaven Opening Realm? Tumango si Monaye at sinabing, tama, narinig ko mula sa Black Ink disciple na iyon na nakapasok si Yangkay sa 5th grade Heaven Opening Realm. Sa orihinal, ang kanyang limitasyon ay ang 7th grade lamang, ngunit pagkatapos kumain ng ilang world fruit, nagawa niyang taasan ang kanyang limitasyon sa 8th grade. Gayunpaman, ito na ang kanyang limitasyon, kaya imposibleng makalusot siya sa 9th grade. Ang Black Ink clan ay sumalakay sa 3,000 mundo sa napakaraming taon, kaya natural na hindi maliit ang bilang ng mga Black Ink disciples na napalitan. Ito ay totoo lalo na para sa mga mangangaso na hindi sinasadyang makasagasa sa mga master ng Black Ink clan. Sa normal na mga kalagayan, hindi manganganib ang kanilang buhay, at gusto ng Black Ink clan na gawin silang Black Ink disciple para pagsilbihan sila. Ang ilan sa katalinuhan ng human race ay nagkalat ng ganoon. Si Yangkay ay isa na ngayong malaking banta sa Black Ink clan sa buong Mysterious Nether Territory, kaya natural na susubukan ni Monaye na malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Ang reputasyon ni Yangkay sa human race ay kumalat din sa malayo, kaya ang kanyang tagumpay sa 5th grade Heaven Opening Realm at pagkonsumo ng world fruit ay hindi isang malaking lihim. Hindi nakakagulat na nalaman ni Monaye ang tungkol dito. Nang marinig ito ni Monaye, maraming territory lords ang nagpakita ng nasisiyahang tingin. Sa katunayan, hindi lang Six Arms ang nag-aalala tungkol sa pagsulong ni Yangkay sa 9th grade. Nag-aalala rin ang ibang territory lords. Napakatapang na ng taong ito sa 8th grade. Kung talagang nakalusot siya sa 9th grade, kahit isang royal lord ay mahihirapang talunin siya. Kung talagang nangyari iyon, paano mabubuhay ang Black Ink clan? Ang mga territory lord na ito ay takot na patayin ni Yangkay. Sinabi ng isa sa mga territory lords. Hindi iyon ganap. Nabalitaan ko na may paraan ang human race para malagpasan ang mga tanikala nila. Hanggat umiinom ka ng Heaven Opening Pill mula sa Universe Furnace, makakalampas ka sa iyong mga limitasyon. Tumango si Monaye at nagsabi. May ganoong kasabihan, ngunit ang tinatawag na Universe Furnace ay isang pinakamataas na kayamanan ng mundo. Ito ay ethereal at hindi matagpuan, kaya walang nakakaalam kung kailan ito lilito. Bukod dito, kahit na lumitaw ang Universe Furnace na ito, paano natin papayagan ang human race na agawin ang kayamanan nito? Ang Heaven Opening Pill na ginawa ng Universe Furnace ay walang silbi sa atin, ngunit hindi natin basta-basta hahayaan na sakupin ito ng human race. Bahagyang tumango ang lahat ng territory lords. Kung talagang lumitaw ang Universe Furnace na iyon, tiyak na magdudulot ito ng madugong bagyo. Kahit anong presyo ang binayaran ng Black Ink clan, hindi nila papayagan ang human race na makuha ito. Kumatok si Six Arms sa armrest ng kanyang upuan at sinabing, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon, dapat lahat ay mag-isip ng paraan para mapigil si Yangkay. Malapit nang matapos ang 2 taon, at tiyak na muling sisalaki ang human race. Ayaw mo ng isa pang territory lord o 2 ang mamatay, di ba? Sa sandaling sinabi niya ito, nagbago ang mga ekspresyon ng maraming territory lords. Bagamat maraming territory lords ang naruroon, sino ang nakakaalam kung sila ang malas? Gayunpaman, kung gagawa sila ng paraan upang sugpuin si Yangkay, talagang hindi nila magagawang. Habang ang mga territory lords ay naliligaw, isa sa mga feudal lords ay biglang sumugod at sinabi na may nalilitong ekspresyon. Mga Ginoo, may mali sa human race. Nagbago ang ekspresyon ng maraming territory lords nang ang isa sa kanila ay nagmamadaling nagtanong. Ang human race ay umaatake. Bakit ang human race ay gumagalaw ng napakaaga sa oras na ito? Dapat may oras pa. Ang human race ay napupuot, sa palagay ko ay hindi natin dapat ay target si Yangkay. Kung kaya niyang pumatay ng territory lord, hindi ba natin kayang pumatay ng 8th grade?
Sabay-sabay na sumigaw ang grupo ng mga territory lords, dahilan para lumipad sa galit ang Six Arms. Sa pagsasalita nito, medyo naagrabyado siya. Sa iba pang territory battlefields, ang Black Ink Clan ay karaniwang may inisyatiba. Maaari silang umatake at umatras ayon sa gusto nila, ngunit ngayon ang sitwasyon ng Mysterious Nether Territory ay nabaligtad, kailan pa nag-alala ang Black Ink Clan tungkol sa pagsalakay ng human race. Ang pagsasabi nito ng malakas ay isang kahihiyan. Sa pagtingin sa iba't ibang territory lord sa ilalim ng kanyang utos, biglang nakaramdam ng pagod si Six Arms habang nakatingin siya sa feudal lord na nagpadala ng mensahe at nagtanong. Talaga bang umaatake ang human race? Sumagot ang feudal lord. Ang hukbo ng human race ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagpapakilos, ngunit mayroong isang tao na nanggaling doon, at isa sa mga scout ang nagulat na ang taong ito ay pinaghihinalaang si Yang Kai. Nagulat lahat ang territory lords. Nag-aalalang tanong ni Mona Ye. Mag-isa. Tumango ang feudal lord. Isa lang ang tao. Ano ang ginagawa ng human race? Ano ang ginagawa ni Yang Kai? Sa ilang sandali, hindi maintindihan ni Mona Ye ang sitwasyon. Gaano man kalakas si Yang Kai, ang pagpunta dito ng mag-isa ay masyadong mayabang. Napakatuso ng lalaking ito, hindi siya dapat gumawa ng katangahan. Halatang naisip din ito ng Six Arms at kumunat ang noo bago nagutos. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Kung may mangyari, ay report ka agad. Oo, tinanggap ng feudal lord ang utos at umalis. Hindi nagtagal, isang serye ng mga mensahe ang ipinadala mula sa mga taga-manman sa labas, na lalong nagpapatunay sa sitwasyon. Ang hukbo ng human race ay talagang hindi umatake, ngunit may mga palatandaan ng malakihang pagpapakilos. Ito ay normal, dahil ang human race ay umaatake minsan sa bawat 2 taon, kaya ang Black Ink Clan ay nasanay na dito. Tunay na may isang tao lamang mula sa human race, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Yang Kai, na kinatatakutan ng territory lords. At saka, tila sinadya niyang ilantad ang kanyang kinaroroonan. Sa daan, hindi niya sinubukang itago ang kanyang sarili, at ang kanyang bilis ay hindi rin mabilis. Mayroong kahit ilang Black Ink Clan scouts na malapit na nagmamasid sa kanya, ngunit wala siyang intensyon na patayin sila. Ito ang nagpagulo sa ibang territory lords. Ano ang sinusubukang gawin ng taong ito? Pumukaw. Masyadong mayabang ang paggawa ng mga ganitong bagay. Marshall Pick, Kabanata 5579. Negosasyong pangkapapayapaan. Sa kawalan, malayang lumipad si Yang Kai patungo sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Sa daan, maraming Black Ink Clan scouts, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagtago sa kanya. Talagang hindi siya natatakot na ilantad ang kanyang sarili dahil hindi siya nagpunta rito para pumatay ng sinuman, ngunit sa halip upang talakayin ang ilang mga bagay sa mga territory lords. Sa nakalipas na 30 taon, nagkusa siyang umatake ng higit sa 100 beses at pumatay ng 20 o 30 territory lords. Ito ay higit pa sa sapat na oras para ipatupad niya ang kanyang plano. Sa pagtingin sa kailaliman ng kawalan, malabo niyang nakikita ang ilang universe world sa harap ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Paanong hindi niya gustong lipulin ang Black Ink Clan na ito? Gayunpaman, hindi banggitin kung gaano katagal bago gawin ito, kahit napatayin niya talaga ang lahat ng Black Ink Clan sa Mysterious Nether Territory, ano? Marahil ay medyo maibsan ang paghihirap ng human race, ngunit hindi nito malulutas ang ugat ng problema. Ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hanggat nabubuhay si Mo, magagawa niyang patuloy na pangalagaan ang Black Ink Clan at maging ang lumikha ng Black Ink Giant Spirit God. Kung gusto niyang lutisin ang ugat ng problema, maaari lamang siyang pumunta sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at patayin si Mo. Hindi sapat ang 8th grade, ang 9th grade lamang ang posible. Ang lakas ng isang solong tao ay walang silbi. Ang kinabukasan ng human race ay nakasalalay sa pagkakaisa ng nakababatang henerasyon. Parami ng parami ang mga scout ng Black Ink Clan na lumitaw sa paligid niya, at mayroon pang ang ilang mga sundalo ng Black Ink Clan na gumagalaw, ngunit dahil sa kanyang reputasyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na maging masyadong malapit. Nagpatuloy pasulong si Yang Kai. Nagkagulo na ang pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Ang biglaang hitsura ni Yang Kai mag-isa ay kakaiba. Nadama ng ilang territory lords na ito ay isang tokana ng human race at na si Yang Kai ay isang pain lamang upang maakit ang kanilang atensyon. Maraming mga master ng human race ang dapat na nakahiga sa pagtambang sa isang lugar, naghihintay ng pagkakataon na maghatid ng isang nakamamatay na suntok. Mayroon ding ilang territory lords na sumisigaw para sa isang pambihirang pagkakataon.
Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tipunin ang lahat ng lakas ng Black Ink Clan at patayin si Yang Kai sa daan. Hanggat mapapatay nila siya, mayayanig ang moral ng buong hukbo ng human race sa mysterious Nether Territory, at kapag dumating ang hukbo ng Black Ink Clan, ang human race ay magiging vulnerable. Nagpatuloy ang hiyawan at hindi napigilan ng Six Arms na sumigaw ng "Tumahimik ka!" Biglang tumigil ang magulong awayan. Si Six Arms ay sumulyap sa paligid na may madilim na ekspresyon, na medyo nahihiya. Isang 8th grade human race cultivator ang naging dahilan ng pagkataranta ng napakaraming territory lords ng mysterious Nether Territory. Bagamat alam din niya na ito ay dahil maraming territory lords ang napatay niya, ang performance ng kanyang mga subordinate ay nabigo pa rin sa kanya. Matapos laminggalinga sa paligid, sa wakas ay damapo ang tingin ni Six Arms kay Monaye at nagtanong siya. Monaye, ano sa tingin mo ang ginagawa ng human race? Bagamat hindi naging maayos ang relasyon ni Six Arms at Monaye nitong mga nakaraang taon, kailangang aminin ng Six Arms na ang lakas ni Monaye ay nakakuha ng atensyon ng Six Arms. Narinig ito ni Monaye at sinabing, ang human race ay maaaring hindi interesado sa pakikipaglaban. Walang imak ang grupo ng mga territory lords. Ang mga salitang ito ay simpleng walang kaparirikan, ano ang kahulugan nito? Mapula din ang mukha ni Six Arms. Ibinaba niya ang kanyang sarili upang hingi ng opinyon ni Monaye, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magbibigay ng ganoong sagot. Sa kabutihang palad, mabilis na nagpatuloy si Monaye. Ang hukbo ng human race ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapakilos, ngunit hindi sila nagpadala ng anumang mga tropa. Ang mga scout ay hindi rin nakatuklas ng anumang mga bakas ng ibang 8th grade human race operations, na nangangahulugan na si Yang Kai ay talagang dumating na mag-isa. Hindi niya itinago ang kanyang mga landas, kaya sa palagay ko ay hindi siya pumunta dito para magsimula ng digmaan sa amin. Baka, may gusto siyang pag-usapan sa atin. Pag-usapan ang ano? Nagtaas ng kilay si Six Arms. Umiling si Monaye at sinabing, hindi ko alam. Si Yang Kai ay napakalakas at matapang, at higit sa lahat. Namumukod tangi ang kanyang kakayahang tumakas. Iniisip niya siguro na kahit mag-isa siyang dumating, wala tayong magagawa sa kanya. Nang sabihin niya ang huling pangungusap na ito, nakaramdam ng kaunting hiya si Monaye, ngunit ito ang katotohanan. Sa paglipas ng mga taon, pinangunahan niya ang 4 na territory lords na habulin si Yang Kai ng hindi mabilang na beses, at maraming beses na nilang hinarangan ang kanyang dinadaanan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapidyo sa kanya. Kaya ano sa tingin mo ang dahilan kung nandito siya, at ano ang dapat pag-usapan natin? Sagot ni Monaye. Yun ang iniisip ko. Totoo man o hindi, si Sir Six Arms ang magdedesisyon. Bahagyang tumango si Six Arms. Sa totoo lang, ganito rin ang naramdaman niya, kung hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kilos ni Yang Kai. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ngayon ay nagkaroon ng malalim na alitan sa dugo. Sa tuwing sumiklab ang isang malaking digmaan, ang dugo ay dadaloy na parang mga ilog, kaya ano ang maaaring talakayin ni Yang Kai dito? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng Six Arms. Dahil iyon ang kaso, puntahan natin siya. Agad niyang tinawag ang halos 10 territory lords. Sundan mo ako, ang iba pang territory lords. Magtago kayo at makinig sa mga utos ko. Kung maaari, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong patayin si Yang Kai. Kung kaya niyang patayin ang taong ito, hindi magtatagal para sa mysterious Nether Territory na tumira. Ang mga territory lords ay sumunod. Sa kawalan, patuloy na sumulong si Yang Kai sa isang masayang lakad. Habang nasa daan, napakalapit na niya sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan nang bigla siyang tumangala at nakita ang 10 figure na may malalakas na aura na sumugod palabas mula sa isang universe world sa kanyang harapan. Ang pinuno ay walang iba kundi ang Six Arms. Hindi lang iyon, napansin din ni Yang Kai na mas maraming territory lord ang nagtatago sa malapit na mga ulap ng itim na tinta. Na-anticipate na niya ang sitwasyong ito, kaya napangiti na lang siya at nagpatuloy ng walang takot. Sa kabilang panig, ang Six Arms ay tumingin kay Yang Kai habang siya ay mahinahong naglalakad, ang kanyang puso ay puno ng paghanga. Ang taong ito ay tunay na matapang. Kung siya iyon, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng ganito. Ang pagsasagawa ng inisyatibo na humakbang sa pagkubkob ng kaaway ay kapareho ng panliligaw sa kamatayan. Mabilis na umikli ang distansya sa pagitan nila hanggang sa ilang sandali, biglang huminto si Yang Kai at ngumiti sa Six Arms. Halos hindi napigilan ni Six Arms ang pagbibigay ng utos na patayin siya. Ang kasalukuyang posisyon ni Yang Kai ay sadyang napakaganda para sa Black Ink Clan.
Pinalibutan siya ng mga nakapaligid na territory lords mula sa lahat ng direksyon, at marami sa kanila ang handang atakihin siya anumang oras. Sa ganitong mga sitwasyon, kahit na si Yang Kai ay bihasa sa Space Principle, maaaring hindi siya makatakas ng hindi nasaktan, tama ba? Patayin o hindi. Sa sandaling ito, nagsimulang tumibok ang puso ng Six Arms. Gayunpaman, bago siya makapagdesisyon, tumawa si Yang Kai. Six Arms, dahil naglakas loob akong pumunta rito ng mag-isa, natural na may kumpiyansa akong tumakas. Bagamat marami kang tao at ng ibang territory lords, imposibleng patayin mo ako. Sa karamihan, maaari mo akong masaktan ng husto. Malungkot ang mukha ni Six Arms, ngunit hindi siya umimik. Ang iba pang mga territory lords ay nagsusuot din ng mga pangit na ekspresyon, pakiramdam na si Yang Kai ay masyadong mayabang. Kung mayroon mang ibang 8th grade cultivator, tiyak na kukutsain ng territory lords ang mga salitang ito, ngunit dahil sinabi iyon ni Yang Kai, wala silang pagpipilian kundi seryosohin siya. Hindi tanga ang lalaking ito. Kung wala siyang kumpiyansa, paano siya mangangahas na mag-isa na pumunta rito at magkusa na pumasok sa pagkubkob ng territory lords? Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Kung hindi ako mamamatay, ang hinihintay mo lang ay isang mapurol na kutsilyong pumuputol sa iyong laman. Sa tuwing mag-aaway kami, isa o dalawa sa kanila ang papatayin ko. Ilang territory lords ang kailangang patayin ng iyong Black Ink clan. Sa tabi ng Six Arms, galit na sumigaw ang isang territory lord. Yang Kai, huwag kang umarte ng mayabang. Dahil naglakas loob kang pumunta rito ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at tiningnan siya ng pataas at pababa bago bahagyang sinabing. Naaalala kita. 10 taon na ang nakalipas, nagawa mong makatakas sa aking mga kamay. Naka-recover ka na ba? Ang territory lord ay biglang nabulunan at hindi makapagsalita, hindi namamalayan na hinawakan ang kanyang baywang kung saan ang isang sugat ay hindi pa gumagaling. Inaalala ang eksena 10 taon na ang nakalilipas nang tumakas siya mula sa mga kamay ni Yang Kai, mayroon pa rin siyang matagal na takot. Sa oras na iyon, siya ay maswerte at si Mona Ye at ang iba pa ay dumating upang iligtas siya, na pinilit na sumuko si Yang Kai. Biglang naging malamig ang tono ni Yang Kai. Kung mag-aaway ulit tayo, papatayin muna kita. Ang ekspresyon ng territory lord ay lubhang nagbago habang ang kanyang mga mata ay napuno ng takot, at hindi niya napigil ang umatras ng 2 hakbang habang ang mga tingin sa paligid ay bumagsak sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam siya ng labis na kahihiyan na wala siyang ibang gusto kundi ang gumapang sa isang walang laman na siwang. Kahit nahihiya ay hindi na siya naglakas loob na magsalita ulit. Kung talagang tinarget siya ni Yang Kai sa larangan ng digmaan, hindi siya kumpiyansa na makakatakas siya. Ang Mysterious Nether Territory ay medyo mapanganib, kaya gusto niyang bumalik sa No Return Pass para magpagaling. Tama na. Malamig na umungol si Six Arms, ang pangit ng ekspresyon. Dumating si Yang Kai ng mag-isa, ngunit hindi lamang siya umaktong parang tumatapak sa manipis na yelo, mas kahanga-hanga pa siya kaysa dati. Sa ilang salita lamang, ang kanyang nasasakupan na territory lord ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, na naging sanhi ng pagkagalit ng Six Arms. Paano nagagawa ng human race ang gayong halimaw? Tinitigan niya ng malalim si Yang Kai at nagtanong. Kamahalan, hindi ka pumunta dito para makipag-away sa amin, tama? Bahagyang ngumiti si Yang Kai, parang simoy ng tagsibol. Siyempre hindi. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para makipag-ayos ng kapayapaan sa lahat. Makipag-ayos ng kapayapaan. Natigilan si Six Arms at ang territory lords. Ang lahat ay nahulaan na si Yang Kai ay pumunta dito ng mag-isa para sa ilang layunin, ngunit walang sino man ang umasa sa kanya na magsasabi ng ganoong bagay. Negosasyong pangkapayapaan. Anong peace negotiation? Ang human race at ang Black Ink clan ay nagkaroon ng 10 milyong away sa dugo, ang utak ba ng human race na ito ay nagiging utak ng aso? Imposibleng magsama silang mapayapa. Kapag ang isang panig ay ganap na nabura, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay matatapos. Sa oras na ito, may dumating talaga para makipagkasundo sa kanila. Ang mga territory lords ay halos naisip na mali ang kanilang narinig at nagkatinginan, hindi sinasadya na iniisip na ito ay isang uri ng tukana ng human race. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay seryosong nagsabi. Tama, negosasyong pangkapayapaan. Siyempre, hindi ito totoong negosasyong pangkapayapaan, para lang ito sa level ng territory lord at 8th grade. Mabigat siyang bumantong hininga at sinabing may hitsura ng pagkadismaya. Ang aking human race ay nagdusa ng napakaraming taon. Kami ay nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty at nawala ang 3,000 mundo. Ngayon,
Kami ay nakulong sa mahigit 100 territory battlefields, na nagpupumilit na labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan. Kalimutan ang tungkol sa iba pang territory battlefields, ang Mysterious Nether Territory lang ang dumanas ng matinding casualty. Sa dakilang digmaang iyon, ang dugo at mga bangkay ay nakasalansan na parang bundok, hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod sa unahan upang ipagtanggol laban sa iyong mga pag-atake, pag-spray ng dugo sa kawalan, at pagsira ng kaluluwa sa larangan ng digmaan. Masyadong nagdusa ang aking human race. Nang marinig ang kanyang malungkot na pag-iyak, namula ang mukha ni Six Arms, habang ang iba pang territory lords ay lahat ay nagsusuot ng hindi natural na mga ekspresyon. Putulin ang iyong kalokohan. Kalimutan ang tungkol sa iba pang territory battlefields, ngunit sa panig ng Mysterious Nether Territory, mas magdurusa pa kaya ang human race kaysa sa Black Ink Clan. Sa katunayan, sa bawat labanan, ang human race ay dumanas ng ilang mga casualty, ngunit kung ikukumpara sa Black Ink Clan, ang mga casualty ng human race ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit, tama. Ang bilang ng mga tropa na ipinadala mula sa labas ay nabawasan ng humigit kumulang 30% sa Mysterious Nether Territory. Sa labanang iyon, milyon-milyong Black Ink Clan ang namatay. Hindi lang iyon, mula nang dumating si Yang Kai sa Mysterious Nether Territory, mayroon ng 20 o 30 territory lords ang namatay. Bakit nagsisinungaling ang lalaking ito? Marshall Pick, Kabanata 5580. Ang paggalaw ng puso. Walang hiya. Ito ang bagong impresyon ng territory lords kay Yang Kai. Ang malakas ay karaniwang nagmamalasakit sa kanilang mukha, at kahit na ang mga territory lord ay nagmamalasakit sa kanilang sariling mukha, hindi banggitin ang human race. Kaya, nang humagulgol si Yang Kai ng ganito, hindi napigilan ng mga territory lords na maramdaman na lumawak ang kanilang abot tanaw. Naging pangit ang ekspresyon ng Six Arms habang sinasabing, ang human race at Black Ink Clan ay may malalim na awayan sa isa't isa, imposibleng magkasabay sila sa mundong ito. Paano mo imumungkahi ang kapayapaan? Pakiramdam niya ay may gusto ang lalaking ito, kaya bagaman naramdaman ng Six Arms na imposibleng magkasundo ang dalawang lahi, gusto pa rin niyang magtanong tungkol dito. Tumigil sa pagsasalita si Yang Kai at ngumiti. Sinabi ko lang na ang negosasyong pangkapayapaan na ito ay hindi isang tunay na kasunduan sa kapayapaan. Ito ay limitado lamang sa 8th grade at territory lord. Nag-aalalang sinabi ni Six Arms. Ibig mong sabihin. Napakasimple. Sa hinaharap, hindi alintana kung ito ay isang malaking labanan o isang maliit na laban, ang iyong territory lord ay hindi maaaring makagambala. Ang 8th grade ng aking human race ay mananatiling hindi gumagalaw. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga territory lords ay nagkagulo. Maging ang mga territory lords na nagtatago sa malapit na Black Ink Cloud at nagtatago ng kanilang mga aura ay nagulat at hindi sinasadyang nalantad ang kanilang mga sarili. Talaga? Nasa sabik na tanong ng isa sa mga territory lords. Hindi napigilan ng Six Arms na mapatingin sa territory lord, dahilan para mabilis siyang tumahimik. Gayunpaman, hindi siya sinisisi ng Six Arms. Sa totoo lang, nang sabihin ni Yang Kai ang mga salitang iyon, maging siya ay naantig. Gayunpaman, binalaan niya ang kanyang sarili na tiyak na ito ay isang pakana ng human race at hindi siya madaling makapaniwala. Ang tuso ng human race ay isang bagay na naranasan na nilang lahat noon. Ang Six Arms ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Yang Kai, na parang gusto niyang makita ang kaibuturan ng kanyang puso, at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Yang Kai. Ang literal na kahulugan. Walang sinabi si Six Arms. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Mona Ye at nakita niyang si Mona Ye ay nakasimangot din ng malalim. Sinabi ni Yang Kai, hindi na kailangang mag-alinlangan ang lahat. Pumunta ako dito ngayon upang taos-pusong makipag-ayos ng kapayapaan sa inyong lahat, at sa tingin ko ang bagay na ito ay isang magandang bagay para sa Black Ink Clan. Sa nakalipas na ilang taon, mayroon ng 30 territory lords na namatay sa ilalim ng aking mga kamay, tama ba? Kung ang lahat ay sumang-ayon na makipag-ayos ng kapayapaan, hindi na ako kikilos muli sa hinaharap. Siyempre, ang tuntunin ay ikaw at ang iba pang mga territory lords ay kumilos ng masunurin. Ang mga territory lords ay agad na nagsuot ng mga pangit na ekspresyon. Ang pagkamatay ng 30 territory lords sa buong Mysterious Nether Territory ay isang malaking kahihiyan sa kanila. Ngayong nailantad na ni Yang Kai ang peklat na ito sa harap nila, ito ay talagang nakakagalit. Ngunit ito ang katotohanan, walang paraan upang pabulaanan ito. Nang makitang nananatiling tahimik ang territory lords, unti-unting nawala ang ngiti ni Yang Kai at naging malungkot ang kanyang tono. Ano?
Nag-iisa akong pumunta dito para makipag-usap ng kapayapaan sa inyong lahat ng may katapatan, isang mahusay na konsesyon sa Black Ink Clan. Hindi ka pa ba nakontento? Pinipilit akong pumatay pa. Pagkasabi nito, inilabas niya ang kanyang Asher Dragon Spear at mayabang na sinabi. Mabuti, dahil iyon ang kaso, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa susunod na 2 taon, papatayin ko ang 1 o 2 territory lord sa isang pagkakataon, tingnan ko kung mapipigilan mo ako. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang Asher Dragon Spear, kinabahan din ng territory lords, lahat sila ay naglalabas ng kanilang mga aura habang palihim nilang pinapagana ang kanilang Black Ink Strength, na naging sanhi ng payapang sitwasyon upang maging tensyonado. Nagulat si Six Arms, wala nang iniisip na patayin si Yang Kai. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magalit. Hindi nagpapigil si Yang Kai at itinutok ang kanyang sibat sa kanya, sinabi sa mahinang boses. Sang-ayon o hindi, ikaw ang bahala. Si Six Arms ay isa sa mga nangungunang innate territory lords, at siya rin ang pinuno ng Black Ink Clan ng Mysterious Nether Territory. Bakit siya itinuturo ng isang 8th grade human race? Kung hindi lang masyadong mapang-akit ang panukala ni Yang Kai, sana ay nagbigay na siya ng utos na umatake. Mataimtim niyang tiningnan si Yang Kai at sinabing, ang mga salita ng kamahalan ay tunay na nakatutokso, ngunit ang usaping ito ng negosasyong pangkapayapaan ay hindi maisip. Hindi kami makapaniwala. Bakit hindi? Sinabi ng Six Arms. Gaya nga ng sinabi ng kamahalan, sa hinaharap, ang 8th grade human race at ang territory lord ay hindi makakasama sa laban. Ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa aking Black Ink Clan, ngunit paano ang iyong human race? Ito ang bagay na hindi niya lubos maisip. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Black Ink Clan ay walang alinlangan na dehado. Bawat 2 taon ay magkakaroon ng isang mahusay na labanan, at karamihan sa mga lords ng teritoryo ay babagsak. Pagkaraan ng 30 taon, sa tuwing magkakaroon ng isang mahusay na labanan, ang mga territory lords ay hindi mapalagay, sa takot na sila ay targetin ni Yang Kai. Gayunpaman, kung makakagawa siya ng kasunduan sa human race na huwag ipadala palabas ang 8th grade master, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa Black Ink Clan, ngunit ano ang makukuha ng human race? Ano ang ginagawa ng human race kung walang benepisyo? Ang Six Arms ay hindi masyadong musmos para maniwala na si Yang Kai ay isinasaalang-alang ang mga interes ng Black Ink Clan sa lahat ng oras. Ang dalawang panig ay sinumpaang magkaaway, kaya walang saysay. Sumimangot si Yang Kai. Ano ang kinalaman ng mga benepisyo ng aking human race sa iyo? Bakit ang daming tanong? Mataimtim na sinabi ng Six Arms. Kung hindi tayo mabigyan ng kasiyasyang sagot ng kamahalan, maiisip lang natin na ito ay isang pamamaraan ng human race. Maaaring kailanganin naming panatilihin ang inyong kamahalan dito ngayon. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ngumisi si Yang Kai habang mayabang na nakatingin sa paligid. Sumigaw si Six Arms. Dahil narito ka para makipag-ayos ng kapayapaan, ipakita mo sa amin ang iyong sinseridad. Sa palagay mo ba ay natatakot sa iyo ang aming territory lord? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga labi, na tila ayaw, ngunit sa huli ay sinabi pa rin niya. Sige, walang masamang sabihin sa iyo. Ang dahilan kung bakit gusto kong makipag-ayos ng kapayapaan sa iyo ay dahil gusto kong pangalagaan ang marami sa mga sundalo ng aking human race. Sa paglipas ng mga taon, kahit na ang 8th grade ng aking human race ay hindi nagdusa ng anumang casualty, marami sa mga casualty sa ibaba ng 8th grade ay sanhi ng labanan sa pagitan ng 8th grade at ng territory lord. Sa iyo at sa iba pa, wala kang pakialam kung gaano karaming mga sundalo ng Black Ink Clan ang namamatay, ngunit iba ito para sa aking human race. Ang lahat ng mga sundalo ng human race na namatay ay tapat. Kung talagang nakipaglaban sila sa Black Ink Clan, kung ang kanilang lakas ay mababa, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit marami sa kanila ang namatay ng walang pangangailangan. Ikaw at ang iba pang territory lords ay may mas maraming bilang kaysa sa aking 8th grade human race. Sa panahon ng digmaan, ang 8th grade ay lalabas ng todo, kaya't wala nang dapat ipag-alala. Ngunit, kung ang mga sundalo ng human race ay tanggihan sa larangan ng digmaan, wala silang magagawa. Kung may kasunduan ng 8th grade at territory lord na huwag sumali sa laban, hindi na mauulit ang ganitong bagay, kaya nandito ako ngayon para makipag-usap sa iyo ng kapayapaan, nasisiyahan ka ba sa sagot na ito? Nagkatinginan ng grupo ng mga territory lords, medyo naniniwala sa mga salita ni Yang Kai. Ang pangunahing bagay ay nagsasabi ng totoo si Yang Kai. Sa tuwing sumiklab ang labanan sa pagitan ng 8th grade at territory lord, ang dalawang lahi na sundalo ay dadalhin sa kanilang larangan ng digmaan.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga natangay sa ganoong high-end na larangan ng digmaan ay magkakaroon ng maliit na pagkakataong mabuhay. Kung ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay namatay, ang Territory Lords ay walang pakialam, ngunit kung ang mga sundalo ng human race ay namatay, ang 8th grade cultivator ay lubos na nabalisa, ngunit sa sitwasyong iyon, hindi sila makapagpigil. Hindi pa banggitin na mas marami ang Territory Lords kaysa 8th grade. Kadalasan, may mga Territory Lord na magsasama-sama at papatayin ang kanilang paraan sa hukbo ng human race. Sa oras na ito, kahit na ang 8th grade master na abala sa pakikipaglaban sa Territory Lord ay kailangang sumugod para tumulong. Kumunat ang noo ni Six Arms habang nakatingin kay Mona Ye, na bahagyang tumango. Bagamat medyo kainahinala ang sagot na ito, mayroon talagang dahilan. Nagtanong si Six Arms. Maaari mo bang katawanin ang human race? Ngumisi si Yang Kai. Ano ang iniisip mo? Siyempre hindi ako makakatawan sa human race, pero ako ang army commander ng Mysterious Nether Army, kaya nandito ako para kumatawan sa Mysterious Nether Army. Sinisiyasat ng Six Arms. Sa madaling salita, ang saklaw ng kasunduan sa kapayapaan ay limitado sa Territory Lord at 8th grade ng Mysterious Nether Territory. Tama. Ang human race ay tuso, paano kita pagkakatiwalaan? Nangangako ako, naniniwala ka ba sa akin? Tumingin si Yang Kai sa Six Arms na may seryosong ekspresyon. Ang tiwala ay binuo batay sa pagkakaunawaan ng dalawang panig. Kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala sa akin, pero dahil mag-isa akong pumunta dito, nagpapakita ito ng sinseridad ko. Sa hinaharap, ang sitwasyon ng Mysterious Nether Territory. Panoorin mo lang. Mula ngayon, hindi na magkukusa ang aking 8th grade human race na magsimula ng digmaan sa Mysterious Nether Territory. Sana kayong mga Territory Lords ay makasunod din sa kasunduan. Siyempre, hindi mo rin masusunod, pero kung may manggahas na umatake, papatayin ko. Huwag mong isipin na dahil lang sa nagtatago ka, walang mangyayari sa iyo. Kahit na pumunta ka sa Northern Pass, mapapatay pa rin kita. Agad naging pangit ang mga ekspresyon ng Territory Lords, malinaw na banta ito. Yun lang ang masasabi ko. Palm. Inalis ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at tumalikod para umalis, walang pakialam kung pumayag ang Territory Lords o hindi. Ang grupo ng mga Territory Lords ay nakatitig sa Six Arms sa pagkalito. Hanggang sa umalis si Yang Kai sa paligid ng Territory Lords na si Six Arms ay huminga ng mahabang buntong hininga, biglang nakaramdam ng pagkahapo. Ngayon lang, halos hindi na niya napigilan ang sarili na utusan na salakayin si Yang Kai. Kung siya talaga ang magbibigay ng utos, ang tinatawag na kasunduang pangkapayapaan na ito ay natural na hindi mapapatibay, at malamang na gumanti ang Mysterious Nether Army. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagutos ay dahil hindi siya kumpiyansa na maaari niyang panatilihin si Yang Kai dito. Masyadong mahinahon ang pagpunta ng lalaking ito dito. Hindi lang si Six Arms ang Territory Lord na nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Kailangang sabihin na ang tinatawag na kasunduan sa kapayapaan ni Yang Kai ay nakapaglipat ng maraming Territory Lords. Kung makakamit nila ang isang kasunduan sa human race na ang isang 8th grade at Territory Lord ay hindi sasali sa labanan, wala silang dapat ipag-alala sa hinaharap. Sa nakalipas na ilang taon, sa tuwing umaatake ang hukbo ng human race, palagi silang nasa gilid. Walang nakakaalam kung aling Territory Lord ang pinupuntirya ni Yang Kai. Kapag umatake si Yang Kai, makakapagpahinga na sila. Nang makita ang mga ekspresyon sa mga mukha ng Territory Lords, medyo nalungkot si Six Arms. Ang mga Territory Lord na ito ng Mysterious Nether Territory ay natakot kay Yang Kai, kaya lumingon siya kay Mona Ye at nagtanong. Ano sa palagay mo? Kumunat ang noo ni Mona Ye at nagtanong. Ang ibig sabihin ba ni Sir Six Arms ay ang kasunduan sa kapayapaan o? Natural, ang kasunduan sa kapayapaan. Mabuti. Sumagot si Mona Ye. Bagaman hindi ako sumasang-ayon at sa palagay ko ay hindi magiging ganoon kabait ang human race, kung ang human race ay talagang makakasunod sa kasunduan, ito ay magiging isang magandang bagay para sa atin mga Territory Lords. Bahagyang tumango si Six Arms. Palagay ko rin, natatakot lang ako na ang human race ay nagkikimkim ng masasamang intensyon at may binabalak. Bahagyang ngumiti si Mona Ye at sinabing, ang Territory Lords ang pinakamahalagang tao sa Mysterious Nether Territory. Handang isuko ni Yang Kai ang pagkakataong patayin tayo para makipag-ayos, kaya hindi nakakagulat na mayroon siyang lihim na motibo. Nararamdaman ko lang na hindi sapat ang dahilan na ibinigay niya. Ang kanyang dahilan para isaalang-alang ang mga sundalo ng human race. Naunawaan ni Six Arms. Tumango si Mona Ye at nagsabi.
Kahit na marami sa mga sundalo ng human race ang namatay sa kamay ng Territory Lord, para sa kapakanan ng sangkatauhan na iyon, ang pagsuko sa pagpatay sa mga Territory Lord ay kahangalan. Marahil, may isang bagay na hindi natin napag-isipan.